success can open doors to new opportunities. But what if it would also bring unexpected challenges? Nay, eto na yung hotdog na pinapaabot mo sa akin po. Aka na yan, anak. Hotdog lang muna ulam natin ngayon, ha? Ano ba yan, Nay? Hotdog na naman tayo. Hayaan mo na, babawi na lang ako sa susunod. Okay, Nay. Sige, masarap naman yung cheese dog naman yun. Ay, nakakaraw ko na lang hotdog. Cellphone ko pala. 63% ha? Okay na to. O, Tay, ako na pala dyan. Bakalis. Oh, anak ko. Anak, kamusta? Andiyan na ba yung result? Wala pa nga po, Tay. Okay lang yan, anak. Nakakabahan na ako eh. Anong oras ba yung sinabi na anak na ilalabas yung result? Sabi around 5 p.m. daw po. Ngayon na pala, malapit na lumabas yung result mo. Yun nga po eh, kinakabahan na ako. Pero basta anak, tandaan mo, kahit anong nangyari sa result, mahal na mahal ka pa din na namin ng namin. Thank you po, Pati. Oh, uy, nababasa pala yung result mo sa exam, ha? Uy, nandyan na ako. Tingnan niyo dyan. Saan? Tingnan mo yung website ko na Kalti. Bakit anak? Ano yan? Ay, malapas. Bakit nakikita mo? Oh, congrats! Congrats, anak. Ang galing-galing mo talaga. Congrats na! Sa akin ka talaga nagmana na. Nag-ano po itong dalawang po. Kala mo talaga. Para sa akin. Kayo talaga? Siyempre, sa inyong lahat ako na para. Yes! Pero anak, may concern ako. Di ba malayo to sa bahay natin? Kakayanin mo ba, anak? Oo nga, Punso. Kaya mo ba yun? Okay lang po yun. Masasanay din naman po siguro ako mag-commute. So, okay na hindi ka na magpucommute araw-araw. Kami nang bahala ng papa at ate mo sa dorm mo. Ha? Talaga po ba, Ma? Ba? Ate? Ako nga. Para di ko makapagpaniwala, babe. Hindi mo ba mahal yun? Kakayanin yun, anak. Basta sa'yo. Ang grabe naman. Walang ako. So, mag-aaral ka ng mabuti, ha? Opo, Ma. Ate. Huwag yaman nga tayong talaga. Nakapasa ako sa exam. Mabos na yung result. Eh? Wow, congrats! Ikaw, nakapasa ka rin ba? Hindi eh. Ha? Seryoso? Hindi na ako mag-aaral dito. Sige. Joke lang. Oo, iba talaga. Oh, thank you, Lord. Mag-best friend pa rin kami. Napaka-OA talaga. Unfriend na nga kita. Para ka Joke dyan. lang. Sige na. May bala ka bang mag-uwian or mag-dorm? Kasi sabi sa akin nila mama, mas maganda daw na mag-dorm ako. Actually, Sinabihin ako nila mama, papa, tsaka ni ate na mas better daw na mag-dorm na lang daw ako. already, Meron na rin akong dormmate agad. Thank you, Lord. next week, dorm hunting tayo. Oo, sige, tara, salit na ako. Sige, tara. Bye-bye. Po, ngayon is nagkakaroon po kami ng dorm hunting with Jen. Let's go!
Dito na po kami. Dito na po magsa-start ang aming college era. Ang aming college journey. OMG, ito na yun! It's at first year of school, sa college school. Sa atin na akong menstruation ka nga, nakakulit ko sa kay Gama. Kung si delusional, alam mo naman nakakabungguan mo si Rido yun o kaya si Bion Lucy. Oo nga pala, nasa Pilipinas nga pala tayo. Eh di si Narcan Santos na lang. Kunwari ang si Adriana Rice, Diaz. O, di ba? Pinoy yun ah. Ano sa'yo? Tara na nga, malilit na tayo. Ano oras na first day. Tara na. Tara na. Bayaran talaga naman ng teacher natin. First day na first day. Okay, good morning, class. Good morning, Prof. Please be seated, everyone. Okay, class. Before we start, I would like to introduce myself. I am Marian Buga, your professor in financial technology. So, while I am introducing myself and siyempre, sasabihin sa inyo yung mga do's and don'ts sa class ko, ayos ko na yung module dito para pumunta na tayo. So, I expect discipline and active participation kasi financial controllership is not just about computing numbers but understanding how financial decisions affect, syempre, not just yung organization but also our life. Grabe, parang nung high school lang, ma'am and sir, or teacher lang tawag natin. Ngayon, professor na. Halos na talaga tayo. When it comes to deadline and requirement. So class, for our first day, let's just have an introduction about yourself. So, state your name, your age, and from what school you graduated in your high school from. So, let's start with you. Oh. Yes, maybe po ba ako tinuro? Ay, sorry po. Hello po, I'm Cristel La Paz, 20 years old, from Bacoor, Cavite. Nagpa-core Cavite ka pa? Ano, pala naman dalulong. Nagkakamit ka araw-araw? Hindi po po. Meron po kaming dorm na tinutuluyan dito. At every weekends po kami umuwi sa Cavite. Ano ako maruming niya? Okay, dahil ikaw ang roommate niya, ikaw lang eh. Hello po. I'm Janine Gamas, 20 years old. I'm also from Bacoor. So, matagal na kami makalala? Matanong ko lang, pagkano binabayad sa rent ng dorm niyo and anong purpose ng pagkakas? Actually po, 3,500 each po kami. Tapos, kasama ng tulo yung kuryente at yung tubig. Tsaka, sa source of income po, allowance na po from the bank. So, as financial management po, paano nyo mababudget ng tama yung expenses nyo, lalo na magbabayad kayo ng rent expense na din pang bilis? Siguro po, babawasan yung mga necessary expenses. So, yan ang reason kung bakit usapin tayo ng financial control. The word self-control, kailangan nyo makontrol ang mga finances nyo. So, isa dyan, isang way dyan is financial forecast. We mix it down. Okay, go. Hi! First day of school pa lang, as a college student. Pero feeling ko, ilang years na tayo sa college. Feeling ko 4th year na ako. Pero hindi ko pa. Alas si OA. First day pa rin talaga. Hindi nga, nakakapagod, Jassy. Pero, alam mo, na-realize ko, yung college pala, parang sobrang importante na ng pagpa-budget. As in, Alam mo, masyado mong iniisip sa sarili mo. What if hindi mo na natin itong college natin? sige na nga. Ay,
kamusta ang first year ni Jen? Oh, si Bunso ba yan? Oo, siya nga. Okay lang naman po kami dito. Kasama ko po ngayon si Jen. Si Jen, yung best friend ko po, Jen. Hello, tita, tito. Anak, kamusta? Okay lang naman po kami dito. Actually, kakatapos lang din naman po ng klase namin. Tsaka kakakain lang din po namin ni Jen. O siya, sige. Basta huwag kang gastos ng gastos, ah. Ingat kayo. Oh, at saka anak, ano mo lagi yung pintuan mo dyan? Lock mo lagi, mahirap na. Opo. Sige po. Sasarado po namin yung pintuan. Bye-bye. Sige, bye-bye. Opo, Ingat kayo ingat po, dyan. ingat. Abay po, ingat po. Grabe, pagod na ako. 1 month pa lang. Pagod na ako kapabalik-balik ng school. Para lang bumili ng uniform tsaka ng libro. Tapos, wala na rin akong pera. Talaga, Aich. Guys, kaya nga eh, daming gastusin. Pero, what if, No, sabi ko nga lang, diba? Wala na akong pera. Hindi ka naman siguro bingino. dali na, pautangin na lang kita. Bibigyan mo talaga ako ng obligasyon magka-utang sa'yo. Para ka, ayoko. Dali na, deserve naman natin to. Bilang may isa tayong pagod, baka pwede din natin bigyan sarili natin ng reward. Ika lang. Tingnan natin. Wait lang, wala ko nga eh. Meron yan. Sige na nga. Yes! Basta by next month. Next month pa kita babayaran. Pang-bayad ko kita sa dorm eh. Okay lang? Oo. Basta, next year, may interest yun ah. Eh, hindi na. Wag na. Joke lang, tara na, nagugutom na ako. When you hear the term financial forecasting, what comes to mind? Yes, Miss Gabiola. Well, based on what I've researched and additional knowledge that I previously learned with my previous teacher, when we say financial forecasting, it's about how companies predict their future financial performance based on their past data and current trends. I think it involves the estimating future sales, expenses, and cash flows to help the company prepare for what might happen in the future. When we say also financial forecasting, it's basically about analyzing numbers today so we can make better financial decisions for tomorrow. Precise, good job, Gabiola. Galing ka talaga, no? Kaya nga, ginawa namin yun. Okay, class. Now, for our group project, I want you all to form a 3-member group. So, based here on our module, each group will create a personal financial forecasting plan, showing your recent day-to-day expenses and projecting your future spending. So, make sure your forecasts are realistic and based on proper calculations, so you can practice planning and managing personal finances effectively. So, submission is by next month. So, class dismissed. Hi, hello. Wala ka pa naman siguro ka-group, di ba? Actually, wala pa talaga eh. So, pwedeng sabi ka na? Of course, pwede naman yun. But, when will we start, di ba? Siguro bukas. Sa dorm namin, actually, malapit na naman sa school. Okay, sure. Just send me the details of the address. Okay? Kaya go na. Sige, bye-bye. Bye-bye. Tara na.
guys, para na yung gagawin natin. Actually, hindi ko nga rin alam kung ano yung dapat gawin. Saan natin si Kim? You know what? For today's task, I believe what we can do is we can create our day-to-day expenses. And syempre, later on, iko-compile natin siya. But today, right now, all we have to do is to list it individually muna. Okay. Does that sound good? Yes. Simulan natin. Okay, tara. Bale yan susulat ko na natin is yung expenses, then yung income. Resources of income. Then, magpo-forecast din tayo para sa gano'n, alam din natin yung mga gagastin natin. Okay, tara, start na tayo. Sige, tingnan mo. Sige, check mo muna. Yes po. Oo, Iha. Kailan ka magbabayad ng renta mo? Wait lang po. Ilang araw na kasi, Iha. Hindi ka pa nagbabayad ng renta mo. Magbabayad po ako next week. Hinihintay ko lang po yung allowance na bibigay sa akin ng parents. Next week? Ilang beses na yan? Next week na yan ah. Hindi ka ba marunong mag-budget ng pera mo, Iha? College ka na. Sorry po talaga. By next week po talaga, magbabayad na po talaga ako, promise. Sorry po. Siguraduhin mo lang, Iha ah. At baka mapilitan kitang palayasin rito. Opo, sorry. Sorry po talaga. Magbabayad na po talaga ako. Pasensya na po. Ano na yan? Oh, ayos ka lang? Sino yun? Shopee. Shopee delivery. Namali lang ng ito. Na, dito. Are you sure? Okay lang. Tara, tuloy na dito. Teka lang pala. Okay lang ba kung kaya muna? Bibili na ako sa labas muna. Tuloy mo na. Sure ka? Sige, ingat ka. Don't worry, Hindi ko alam paano ako isasabi ka nila mama, papa, at saka kay ate. Hindi ko alam paano ako sasabihin sa kanila. Nahihiya kasi ako eh. At bakit ka naman nahihiya? Sa ate mo, wala dito tita. Di ba na? Sus, hindi mo na ako manaloko. Ilang taon na tayong magkaibigan, no? Sige na, sabihin mo na sa akin. Naalala mo yung kanina? Actually, hindi talaga yun siya delivery. Yung lander talaga yung pumatok kanina.
Sinisigil niya ako nun sa rent ko, sa bird natin. Ha? Akala mo ba nakapag-bayad ka na rin? Yun nga eh. Yung pera na sana'y kung mabayad ka ng renta, hindi ko na malayan, gastos ko pala. Alam mo, mas mabuti pang sabihin mo yun sa kanila. Kasi naman sa mabaon mo sa utang. Ayoko dyan. Hindi ako sa kanila. Tsaka, ayoko nga maging pabigat pa sa kanila. Alam mo, hindi ka magiging pabigat sa kanila kapag sinabi mo, actually, matutulungan ka kanila. Sa tingin mo, hindi sila magagalit sa akin pag sinabi ko to. Hindi, syempre, pamilya nga, di ba? Pamilya mo sila. Sa pamilya nagsisimula ang pagtutulungan. Thank you, Jen. Thank you, Anne. Tinamayan mo ako. Smooth nga yun, mag-best friend tayo, di ba? Hindi ka na natin ng drama na to. Bumalik na tayo doon. Okay ka na ba? Nag-isip ako pa na. Lo. Hindi, joke lang. Tara. Hey! Oh, Jen! Crystal, you're back na pala. Oh, Crystal, are you fine na ba? Ha? Oh, kaya na. Sure? Bakit? Piano pa ba? Actually, Jen and I already noticed it earlier pa talaga when someone knocked at the door. So, yes, alam ko. Ang galing raw maghula. I knew it. Actually, I already experienced that same situation namin kasi talaga before. If you don't mind, Kim, pwede mo ba siyang i-share sa amin? If okay lang sa'yo. Actually, hindi man halata because of how I carry myself and siguro of how I spoke. But you know what? My family really experienced financial difficulty na rin talaga. Plus, because of that, nahihirapan kami i-cover yung monthly rent namin, monthly rent costs, since meron pa numerous debts na nakapila. Plus, yung father ko pa is may gambling addiction. Instead na yung money na yun is mapupunta na lang para sa amin, sa family namin, is mapupunta pa sa gambling niya. So, that caused for us to lose our house. Ayun. Mahirap din talaga. I'm sorry to hear that, Kim. Pero, okay lang ba kung ito sa amin kung paano niya nakayanan ang family nito? Sure. Alam mo, personally, it's because of my mom. Kasi despite of the shortcomings of my dad, she was able to, or she made sure to strive hard for us sa aming magkakapatid para lang makasurvive. And because of that, yeah, nagpapatuloy pa rin kami. Kahit may financial difficulties, it's fine. Nakaka-recover naman kahit pa paano. Namiss ko tuloy yung parents ko. Actually, never ko pang narinig or nakitang nag-away yung parents ko with regards to their money. Kaya na-amaze talaga ako. Kasi imagine, walo kami magkakapatid. Pero natutugunan pa rin nila yung mga pangangailangan namin. Alam niyo, kaya sakto din talaga na meron tayong project about sa financial forecasting or sa budgeting. Kasi syempre dito, malaman natin kung magkano ba yung magagastos natin and matututo pa tayo mag-budget, di ba? Totoo. Start na tayo. Yeah? G! Yun, tapos din ako. How about you guys? B, dada din. Wait lang. Oo. Bakit? Sobra pa! Grabe ka naman! Hindi sobra. Sobrang busy. Nga mo, 475. Ibig sabihin, napakagastos ko pala. Wala, hindi ka nagtitipid. Actually, Ay, alam si mo, nanay. kahit pa paano, para sa akin lang kahit na marami pala akong nagiging expenses
mayroon pa rin pala talaga natitira dun sa binibigay sa akin ni Mom. Actually, totoo yan. Kasi it's very important na pinuput or nilalagay natin yung mga expenses natin daily para alam natin kung saan lang yung dapat tagasin natin at the same time, yung mga isisave natin para sa sarili natin. So that hindi tayo nasi-short, hindi tayo nagkakaroon ng shortcomings, di ba? So dito sa sa ginawa ko na mga expenses ko, nagkaroon ako ng surplus na 1,050. So pwede ko pa itong i-save, di ba? Oo, tama ka dyan. Same with me. Di ba? Same with me. Actually, ako rin nagkaroon ako ng surplus dun sa nagawa ko comparison between my forecasted months. So, dapat pala mag-ingat dito, Bes. Siya! Kaya ito na rin yung ginagawa natin. Nagtataka ako, bakit ikaw lang yung nag-aaya ng pagkain? Kaya nga, bakit ikaw yung So, kasalanan ko nasushort? pala talaga. Yes, proper management So, of money. dapat i-apply mo sa sarili yung forecasting and budgeting para hindi ka nasushort. Okay. Iwasan mo yung spending. Yun. Iwasan mo rin yung kaibigan na nag-overspend. Oh my God! So, in short, lagi na tayong Forecast. Depende. That's on the budget. and magbabad. Hello everyone! So, ayan, nakapagtipon-tipon na rin tayo today since as Miss or Professor Guba instructed us that we have to submit a recording of our explanation with the forecasted monthly expenses that she let us do so that we can track yung mga naging expenses natin previously. So, ready na ba kayo mag-share ng mga nagawa ninyo last Ready time? na kami. Yes, ready na po. So, let me start sa aking nagawang forecasted monthly expenses. So, to begin with, ako na muna yung mag-share ng aking nagawang forecasted monthly expenses for the month of February. As you can see, yung mga ginagastusan ko. Actually, hindi naman ako yung student na nagbo-board. I'm living with my siblings and with my family or my parent rather sometimes because they're having their work. So, madalas na hindi rin naman sila nakakauwi sa bahay. I have your contribution to utilities. Actually, nag-aambagan kami dyan magkakapatid para hindi burden yun sa iisang tao lang. So, lahat kami fair. So, that's amounting to 1.5. I have also my share to our internet and that's 700. And as you can see, napakalaki ng amount na na-forecast ko for my food since madalas talagang kumakain ako sa labas and that's amounting to 4,000. Yun, sa gas din, I'm riding my own motorcycle so that's amounting to 2,000. I also have here school supplies or projects. That's amounting to 1,800. And syempre, di naman makakalimutan yung personal care. That's very important since essential natin yan. That is amounting to 2,000. Subscription, I'm fond of watching Netflix. And that amounts to 600 pesos. For my leisures, syempre sino ba namang human being ang walang ganyan? For me, that's amounting to 1,200. Syempre, dapat hindi natin makakalimutan ng ating emergency savings or emergency fund. That is amounting to 2,500 as for my part. And as I totaled it, that will be equal to 16,100. You can see there, my total monthly income is 20,000. That is coming from my parents. That is allowance provided by my parents to me. So, ayan na for the exciting part. Ano nga ba talaga yung naging actual monthly expenses ko during that month? Na forecast ko is amounting to total nung naging forecasted monthly expenses ko is around 16,000 plus. But here, as you can see, that's amounting to 17,500. Let us part this. Contribution to utilities, that is 1,500. Internet load, 700. As you can see, the food increases, which amounts to 4,500. Napakalaki nga. Well, di naman yan maiiwasan as someone that is fond of eating out. Well, I also have here gas, that is amounting to 2,000. School supplies or projects, that increases, and that's a total of 2,000.
Personal care, 2,500 also increases. Very important naman kasi siya, so hindi ko siya pinanghihinayangan at that part. Well, subscription, 600 pesos, same lang. Leisure, 1,500. And emergency savings, 2,200. A total of 17,500, but not bad because I still have my surplus. And that is amounting to 2,500. That's it for my part. How about you guys? So, Kim, grabe, sana all na lang. Kasi, bakit nga ba sana all? Kasi nung nag-try ako mag-forecast monthly expenses, so ito yung mga nilagay ko under categories. So, since nagdo-dorm nga kami ni Jen, at ang rent ng dorm namin is 7,000, since shared kami, so tig 3,500 each. Same with electricity, we assume na 1,500 siya, so tig 750 each. Then water na 400 pesos, 200 each. Internet, 1,500, 750 each. So, sa groceries or food naman, since hindi rin kami share dito, since meron din akong food na gustong kainin, and or mga groceries na gustong bilhin. Then sa food din, including din dito yung mga food na kinakain ko outside, na minsan hindi rin kayo kasama, or minsan pag lumalabas ako, ganun. So, including na siya dito. I assume na nagagastos ko for a month sa food or groceries is 3,000 pesos. Then, for subscriptions, Netflix, hati din kami ni Jen, 500 pesos. 250 each. Then, for transportation, kahit na malapit lang naman yung dorm namin sa university, pwedeng one trike away, or pwedeng lakad na rin, if possible, or kung gusto namin. Pero, minsan din kasi, umaalis din ako, ganun. So, including na siya doon. Kahit na hindi ako papunta ng... I assume, 700 pesos yung nagagastos ko for a month. Then, school supplies or project, 2,000. Then, personal allowance, 1,000. Dito na rin bumibili ako ng damit ko or something na gusto kong bilhin for myself. Then, emergency fund, syempre. Syempre, kailangan natin magtabi niyan kasi we don't know kung ano mangyayari. So, total forecasted expenses ko is 13,150. So, mababa pa siya. Since ang monthly source of income ko naman is 15,000, which is from my parents. So, bakit ako nagsana all kanina kay Kim? Kasi, nung kinalculate ko yung actual monthly expenses ko, ibang-iba pala siya sa forecasted. So, sa dorm, 3,500, wala namang nangyari. Electricity, wala rin. Sa water, nag-increase siya to 450. Then, sa internet, wala rin. Groceries, mas mataas pa pala. 5,000 pala ang nagagastos ko for a month. Then, transportation din, 1,000 din pala, 300 ang nadagdag. School supplies is bumaba siya, so wala akong masyadong nagagastos sa school supplies or projects. Then, personal allowance, I expect nun 1,000 lang, yun pala sobra pa sa 1,000 yung nagagastos ko. Then, emergency fund, wala ring nangyari or nabago. So, ang actual monthly expenses ko is 15,475. Since 15,000 nga lang yung allowance na binibigay sa akin ng parents ko, kulang siya. Kaya, dun ko rin na intindihan kung bakit hindi rin ako nakapagbayad ng renta. Nagkaroon din ako ng problem nun. Kasi, yun nga, hindi ko na manage na maayos yung expenses ko. So, paano kaya si Jen? Gusto ko malaman yung kay Jen since dormmate tayo. Alam mo, Tel, yung pala yung dahilan kung bakit malungkot ka nung last time na kinumport kita. Napansin ko din na kahit na nag-share tayo is magastos ka talaga. Nasa sobrahan, hindi mo na-allocate ng maayos yung budget mo, kaya nagkaroon ka ng deficit. So, for me man, I will be discussing my forecasted monthly expenses. So, for my forecasted monthly expenses naman, since nag-share nga kami ni Cristel, so yung dorm rent namin is amounted to 7,000, pero shared siya, ang total na lang is 3,500 each. Sa electricity naman, 1,500, then 750 each, 400 sa water, 200 each naman kapag shares. Internet is 1,500, 750 na lang. Sa groceries and food, for me, 4,000, kasi tuloy na rin dyan yung mga kinakain ko sa labas. And also, subscription, 500, 250 each na lang since nag-share
nag-share lang kami ni Tel. Transportation naman is, I expected na naglagay ako ng 1,000. Then the school supplies, 1,500, and my personal allowance is amounted to 1,000. Then emergency fund is 1,000. Overall, the total forecasted for my monthly expenses is 14,950. So for my monthly source of income, is provided din siya ng parents ko, allowance from my parents, total amount is 15,000. Ito na, yung actual monthly expenses ko na hindi ko naman pala ina-expect na yun pala yung magiging amount. Yung dorm rent namin ni Tel is 7,000 pa rin, hindi naman nagbago. Utilities namin katulad ng electricity, water, and internet. So sa electricity, same pa rin. Then sa water, tumaas. Dahil nga meron kami mga friends na pinapapunta doon, siguro one of the reason din kung bakit tumaas yon. Meron din mga nakikigamit, kaya tumaas din yung water namin. So for the internet naman is same pa rin, 1,500. 750 each na lang, sinag-share kami ni Tel. Then sa groceries, food, di ko inaasahan na tumaas o nag-increase. Ibig sabihin, may mga nagastos ako na, or nasobrahan ako sa pagkain sa labas, or maybe sa paggala namin with my friends. Then sa subscription naman is same pa rin. Transportation, same pa rin. Then sa school supplies, same pa rin yung amount. Then sa personal allowance ko, tumaas din. One of the reason din yan is meron akong binili. Kasi di naman tayo naasahan na meron tayong emergency din para sa sarili natin. Tulad ng nagkakaroon ako ng mga pimples. Nakadagdag din yun para sa personal allowance ko. So bumili ako ng mga needs ko like skincare, ganyan. Mga products. Then sa emergency fund, same pa rin is 1,000. The total actual monthly expenses is 14,975. So meron akong surplus na 25 since meron nga ako na 15,000 na provided ng parents ko. So ibig sabihin naman nito is even though na may surplus ako, merong mga category pa rin ako or dun sa mga nakita natin kanina na mga ginagastos ko is kailangan ko pa rin magbawas ng mga unnecessary things para ma-manage ko ng maayos yung pera ko. It is very important then to put all your expenses. Make sure na i-lessen natin yung mga unnecessary things na hindi naman natin magagamit. Dapat mas unahin natin yung mga magagamit natin kasi sa hindi. Thank you very much, Jen, and also to you, Cristel, for sharing your insights about your forecasted monthly expenses. I learned a lot from you guys. As Jen said nga na it's very important that we should always consider our expenses. Dapat, syempre, inuuna natin yung mga needs natin rather than the ones so we can be able to abide with the budgets that we are trying to achieve. Connected with that, syempre, it's very important na nagfo-forecast din tayo. So, we will be guided kung ano ba dapat yung magiging budgeting plan natin para in the future, magkakaroon tayo ng surplus. And that is very positive, right? In terms of our... Yes. Yeah. Thank you, guys. Thank you for sharing. Ano naman nun? Tawagan ko nga. Hello? Hello? Yes, Asan ka na? andito pa ako sa dorm. Dito na ako dito na ako sa rooftop. Sige, pakita ako maya-maya. Oo, sige. Inayos lang. Sige. Basta dalihan mo ah. Ay, dito na ako sa taas. Nagawa ko na yung natin. Yung sa financial statement. Andyan ka sa grass? Oo. Sige. Dalihan mo. Dito na ako. Sige. Sige. Okay, Sige. bye. Oh, bunso, basta kapag may kailangan ka, tumawag ka lang sa amin ha. Mag-iingat ka lagi dyan. Sinabi ko lahat kanila mama at papa ang nangyari. Kahit na naging irresponsable ako sa pagmamanage ng pera, hindi yon naging hadlang para hindi na nila ako suportahan sa aking pag-aaral.
Nabigyan na ulit nila ako ng allowance, pero this time, matututo na talaga ako i-budget ng tama ito. Gusto ko rin magpasalamat sa mga kaibigan ko na hindi ako iniwan at tinulungan ako. Jen, Kim, maraming salamat sa inyo. Yeah, thanks a lot, everyone. I've learned a lot from this project, especially about financial budgeting. Ako rin. Kasi dito ko rin naintindihan yung importance ng forecasting tsaka ng budgeting. Like, hindi lang pala siya for businesses or for companies. We also need it in our lives as a normal citizen. Wow! Nag-English ka na rin. Nahawak ka sa friend nating Tonyo eh. Yeah, right? Pero, jokes aside, since it's already finished naman, why don't we eat outside? I believe we deserve it naman eh. My kids. Yeah, of course. I would think Aya naman if wala eh. So, ano, RG? Tatangin mo ba kami dyan? Libre niya na ito. Tara na. I miss being alone with you and staring at the stars. Oh, Nay, ito na yung hotdog na pinapahot mo sa akin. Akin na yan, anak. Hotdog lang muna ulam natin ngayon, ah. O ba yan na? Iyaan mo, babawi ako sa susunod. Yun ay Oh, Nay, ito na yung Ikaw na ba? Kahit anong mangyari, mahal na mahal ka pa din namin ng nanay. Pwede ba pahawa? Hi, Tim. Ito nga, Uti. Three, two, one. Galing ko talaga. Uy, nagsasalita ko. Thank you, Jen. Thank you, Sumas mo lang yun. Mag-best friend tayo, di ba? Sabi mo yan. Thank you, Jen. Thank you, Anne. Tinamayan mo. Sus, para saan ka? Ayaw ka na. May pala na ano, ayaw. Thank you, Jen. Thank you, Anne. Tinamayan mo. Sus, wala yun. Mag-best friend tayo, di ba? Lentik na mag-best friend ko eh. Ay, kasi tumawa. Hindi ka na sigawan. Bigla siya gawin. Tama naman kasi! Ayos!
si Jen, ako na lang ang sumisagot. Ano matapos na to? Dawang-dawa na. Okay ka lang? Okay ka lang? Sino yun? Ano? Tama naman! Ano na talaga? Hindi na ko. Parang aalisin ko na to sila to. Ay, binigay na doon! Alisin ko na to sila to. Ay, good. What's that? Ano lang, Shopee. Oo nga, ayos ka lang. Wala ka rin talaga! Diyos ko! Okay na! Ikaw naman! Natawa ako sa Huwag na kayo magtatlo sa tinginan eh! Sugaan mo sa tinginan! Game na. Isa. Nasa talaga sasaksakan ko na kami. Sorry, baka sabihin dito may kriminal na talaga lang.